Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpili po ang Panginoon na kasama uli kayo. Amen. At lalo sa araw ng Panginoon. Amen. At salamat Pastor Angel, for the opportunity and for the trust to minister the Word of God sa mga kapatiran na narito. At salamat na nakaraos ka ng mga nagdaang araw. At di na po tayo masyadong magpapaligi-ligi pa. Lumalakad pa pala kayo. So, bilis masasakay kayo. Meron po tayo dalawang teksto. Alas 3 ng daling araw, bumangon ako. Hindi na ako nakatulog. Kaya kung makatulog pa ako rito, ano ayaw na. Kasi dalawa yung nagtatalo sa isip ko na may bahagi, dalawa eh. At gumising mo daling araw, sabi pa rin, pagsamahin mo yung dalawa. Hindi na tayo ganun kalakas. Maraming mga iba natin na sa atin, nakakapansin, hindi na tayo silakas ang dati. Hindi na po natin kakayanin yun. Kaya mga 30 minutes lang po ito. 2 hours and 30 minutes. Joke lang. Alam niyo, modesty aside to God and glory, bigyan ako opportunity magpunta ng Amerika for 4 months. Hindi kami nagkita sa personal doon. At pumunta ka yun, matagal to eh. Kaya hindi ka mo sinabi pa sila, mag-deduction data. Napunta ako doon sa Georgia, West Virginia, Tennessee, North and South Carolina, sa Maryland, sa border ng Florida. Tapos nakapunta po ako ng New York at sa California. Sa California ay sa LA at sa San Francisco. Kami Golden Bridge. At sa 36 churches, if my memory serves me right. Amen. Mga 32 o 33 churches to the preach ko. Amen. At dumating nga isang time na sabi ko, kasi may mga kasama ng missionaries from Togo, Africa, from Haiti, from mga Latin America, mga kasama. At ako lang yung nabibigyan opportunity mag-preach. Medyo sinali na yung English natin, kaya yung tayo galing. Pero sabi ko, one time sabi ko sa leader, pwede bang iba naman itong preaching at ang special number naman. Pero ako pinig special number. After that, sabi yung leader, Brother Tony, we're going to give a special number and you will still preach. So dumalo yung trabaho, mag-preach, may experience. Ito problema, 10 minutes lang yun. You have to give your testimony, you have to give your special number and preach. Hatari ka ng leader. At yung mga members sa Amerika, sa mga partner ng Amerika, hindi na sa lahat sa buong Amerika. Kapag lumampas ka na nun, kasi mahangat na. Pag lumampas ka nun, tatayo ka talaga. Iwanan ka. And that explains bakit na nila yung simbahan, carpeted the aircon, ang mga nadalo, 10, 11, na taon lang. It used to be packed with people, sabi ng leaders, mga gandana. Yung mga leader namin, 80, 90 years old. Yung mga leaders namin, iba patay na. Kailan lang uwi na sa Panginoon. Pero mapapansin mo, kailan ang binigay na oras sa preaching, hindi pwedeng mahaba. Pero yung kainan ng tagal. After the service, I'm not kidding, ha? I'm not kidding. Ang haba ng kainan, tuwa dama, ang haba ng kainan. And that explains bakit nag-deteriorate bumansa yung ministry. Kasi malaking simbahan doon, Pag-Ganich, Paul Chapel. Mahaba mag-preach yan. Hindi ba yung conversation ng kahaba? Sa akin talaga, we give privacy. And I praise God. Masok siya, nagpapatuloy kayo, nagiging pagkakilala natin. Nakikita ko si Pastor Ara, kung nagsasalita siya nito eh. Buwang-buwang eh. Huwag lang yun. Ako, hindi po ako nagtitina. Normal yan.
Kasi namin peace. Kasi sa Amerika, di ba, hot and cold. Opo. Masap-sap na hot, di ba, nakakakalbo ka na. Kaya pa maraming kalbo ko Amerikano eh. So, meron po problema. Punta ka kay Kentrip, haba ng preaching. This is North Carolina, sa Victory Baptist Church. Ang daming member, 400 eh. You know what? Mahaba yung preaching. Kasi mga simbahan na parang gusto nang kumain na lang umuwi. At parang init na init, pagod ako sa Word of God. Yun ang mga baksa. Kasi sabi ko sa inyo, 11 na members. Ang young people nila ron, 16 years old. Matatanda. So, baksa isa po sa natutunan ko po yan, kasi laki ko sa church na talagang Sunday school, kahit na yung asawa ng pastor namin, mahusay magturo yung Sunday school, sabi mga young people. Yung pastor ko, mabagsig yan. At talagang na-expose siya sa Word of God. Amen. Sabi niya sa Acts, it is the Word of God that builded our faith. Amen. That builds our faith. Sa English is it. It is the Word of God that we will grow. Amen. Isang babe, no? Si Disali. The same way that babe decided for the milk. So it is the Word of God. Amen. Yung iba, mga paghahanda lang yung preparasyon. Kaya salamat na nakita ko na give privacy to the preaching of God's Word. Amen. At diyan ko nakilala si Pastor Al, nakapag-preach na rin sa aming maliit na simbahan niya. Kasama kami 1990s pa, 1992 nung sa Moral Recovery. Doon kami nakakilala niya. Amen. Tuturo kami sa mga police ang Word of God. Amen. So, salamat. At and again, medyo mabigat na responsibilidad. At nais ko lang unahin, baka makalimutan ko. Ang gawain, hindi nasusukat ang tagumpay sa preparasyon at aktwal na paggawa. Ito problema ng maraming Kristiyano eh. Nagkakaroon ng anniversary, Thanksgiving, revival, diba? Busy, tapos nandun. Pero prayer meeting na Friday pa lang prayer meeting, wala na. Kaya wala na. Walang nangyari. Kasi ang success ng ministry, may isang gawain, na isang conference, makikita mo yan after the conference. Makikita mo kung nagpapatuloy, kung nagbago, ginagawa. Isa pa kasi kamalian, nag-struggle ako, inisip ko revival to the family, pero mahirap ipasok ngayon sa conference ako. Nakakala ng ibang mga Kristyano, may magic yung building na to. Na pumasok ka lang dito, hindi ka naman narinig. Magbabago ka na, lalago ka na. Wala akong magic yung building na to. Akala, pag kitagpit si pastor, magbabago na agad. Hindi, kahit may bisita ang pastor. Sa response natin sa Word of God, susundin ba natin? Sasabuhay ba natin? Kaya nais ko lang po linawin yung bagay na yun. At nakita nyo, naka-experience ako na yung mga churches na hindi bigay promises sa the Word of God, hindi lumalago sa Amerika. Dito yung mga big churches na hindi masyadong bibigay din emphasis sa Word of God. Pero dito ako sa Panginoon talaga yung mga churches na yun. Kasi hindi sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, search the Scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Kanta-kanta ka pa, Lord, I want to know you more. Diyos ang makilala ka. Kasi yung nagbabasa ng Bible, plastic. Bawal na plastic sa Cavite. Plastic lang yun. Kung talaga gusto makilala pa yun, you read the Word of God, you listen to the preaching of God's Word. And don't deceive yourself. Don't just be a listener, a hearer. Marami nag-vote sa akin, what version, Pastor, you prepare? Sabi ko, I'm using King James Version, pero I prepare the doers version. Yeah. Ano doer? Hindi doers. Be doers of the Word. Not hearers only. So maging taga-tupad po tayo. At yung burden na sa may ituro, pero nawa, ay maging taga-tupad tayo. Isa na po natin, tayo po natin tumayo. At umpisa natin sa Ephesians 5,
Verses 22 to 26. Pasensya mo sa kapatid, binilaro ko lang kahapon ay maraming salita. So, lang yun. Pero kung nagtuturo kami sa pulis, ganun sinasabi namin eh. Diba, may mga baril yan eh. Yung mga lalaki, 45. Ay, 45, mahirap pa puto yan. Matalbog yan eh. 9mm, hindi man lang na ano yan. So, yung mga 45, yung bae, light yan. Pero sa mga testimony na narinig ko, na-discuss na ito eh. Kaya bibilisan ko na lang ito, hapon na lang, paaralan na lang. Na-discuss na eh, nakikinig ako eh. Na talagang natanda, nakakagulat na, gagaling. Kaya yun sa nga, yun ang hirap sa taunang conference. Kasi pwede yung mga tinalangin na yung mga dapat talakayin. Isa lang muna ng paksa eh. Kaya isang paksa. So ito po yun, no? Una, yung biblical order of the family. Ano yung focus dapat natin? After this, yung focus dapat natin. Okay? So first of all, Ephesians 5:22 to chapter 6, verse number 4. Tuloy-tuloy. Dalawang talata. Okay? Dahil ang babae, ako na nagkasala, kaya una kayo magbabasa. Kayo una nagkasala. Dinamay nyo lang. Joke na po yan. Ephesians 5:22, dalawang talata. Okay? So, ibig sabihin, verse 22 to 23 kayo. Boss, yung susunod dalawa kami. Chapter 6 hanggang 4, sabay-sabay po tayo sa verse number 4. Magkakaintindihan po ba tayo? Yes, Tagalog po yun eh, no? Nung sinabing 10 minutes na mag-preach, natuwa ako, English kasi eh. Kaya ang hirap, di mo tayo sila nag-i-English eh. Talagang hirap. Natuwa ako. Tapos mag-bibig, sabi sa church, straight nosebleed daw. Nosebleed. Kaya sabi ko, di na ako mag-i-English. Never. Verses 22 to 23, reading begins. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject to Christ, so let the wives be so their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. 26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord of the church. Verse 30. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they shall be one flesh. 32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Oh, amen. Thank you. So, malakas na amen sa word of God. Amen! Tuloy po pa tayo manalangin. Ang namin Diyos, once again, I personally want to thank you for giving us the opportunity, the privilege, the blessing to be with your people in this portion of your being month. Thank you so much for the leadership of Pastor Adiel and the support not only of his family but of all the members that who are here right now. And we beg the Lord to bless this church, to bless all its endeavors, all of its activities, plans and programs. Bless all the family.
so much that is the concern and the topic right now ng conference ng church. Thank you so much, Lord, na muli nakapunta rito, and especially for the opportunity to minister to them once more to your holy word. Nawa kayo po ang tunay na mangusap sa magitan ng Espiritong Banal. At may gamitin nyo, kasangkapanin nyo po abang lingkod po ninyo na nagpahayag na yung katotohanan na walang kamalian, na makapangyarihan, na malinaw. At hindi private interpretation. We beg you, Lord, na arapatin yung kususin ng Banal na Espiritu ang bawat isa namin. At nawa, Panginoon, ipapagtagumpay kami sa anong pwedeng maging hadlang. Pagtunay namin mo sa ako ng pagpapalang nagmumula sa inyong mga salita. Ano mang paggugulo ng kalaban, anong tingin, anong pagpapaingbabaw o pagmamatigas ng puso. Kaya ikalobin niyo kami ng humble and sincere and teachable heart and spirit. And nawa kayo po aming maitaas, Lord, at patuloy maitaas sa buhay ng bawat isa sa church na ito at sa mga ministries ito. We commit all these things once more sa pangalan po ng aming Panginoon at pagpagdas ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Mali na po kayong makaupo. So, isa po, nagiging po marker yan at isa po, siguro may natin sa inyo, Proverbs of Psalms 37, 3-6. And with that, we will close na yung conference at yung pag-minister ko po. Again, salamat sa opportunity, sa privilege. We'll close with the focus. The church, the family ought to have the focus. At yun po sa Psalm 37, pwede yung tingnan na, bago lang magbabasa, verses 3-6. Pakulito lang itong mga verse na ito eh. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass, and he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. So that deals with the focus we ought to have. Pero first of all, ay bigyan pa siya natin yung biblical order. No? Since God is the God of order. Ito yung biblical na pagkakasunod, tamang dapat na takbo ng pamilya. Okay? So, ibigay na agad natin yung ibig sabihin niyan. Una, sabi ng Bible, sabi ng Ephesians, Christ is the head of the husband. And the husband is the head of the wife. At yung mga anak ay dapat nagpapasakot sa mga magulang. Yung po yung order niyan. Pag binaliktad po natin yan, ano mangyayari? Disorder. Disorder. Merong paguluhan. Hindi tama. Lalo pa naman ng mga tao, lagi hindi ba nasusunod sa order. May mga batas bawal tumawid dyan. Doon mo makita minatawid. Bawal magtapo ng basura. Doon makita ang daming basura. Bawal umihi dyan. Doon makita mo, doon mo maamoy ang panghi. Diba? So kung yung bawal lang sa Pilipinas, silang ginagawa. Nakakalungkot po yun. Yung malaki. Na alam niyo na nung bawal tumawid doon, no jaywalking, nakalagay pa. May namatay na dyan. Binago nila yung unang nakalagay, nakakamatay. Kaya pa rin maniwala. May namatay na dyan. Dito mo, sinita ng pulis. Ang ganit pa ng mga pasulong yung mga tao. Palay, no jaywalking, tinuturo ng pulis, no jaywalking. Ginawa mo ng laki. Lumapaso sa head. Lumamoy. Kung sila sabi nyo, swimming papalusot siya. Sabi, gusto yung auto Ano isa nyo, kinuha ng pulis matuta niya. Tapos sabi, huli ka. Huli ka. Kaya mo maalusot ka. Ang bihira. Alam ng marami pa tayong mga dahilan. Ganyan natin magpalusot ay lalo magulo. Napag-aralan natin ang Diyos, siya yung master builder. Siya po yung, he should be the builder of the home, the family. And the Bible is to be the blueprint. So para maayos, in order.
So the biblical order of the family, mula sabi dito sa verses 20 to 24, ay yung una yung sa babae. Okay? At dahil nga babae, unang nagkasala. Now, ikinasay. Isa po yan sa naging consequence sa pagkahulog sa asahan ng babae. Kailangan magsabit ka sa asawang lalaki. Dahil nga kung hindi nagsasabit, maraming kaso sa amin ng araw kasi bago naging mananampalataya, may mga asawa na. Ang karamihan ng mga nangaante na asawa ron, hirap mga anak. Nahirapan mga anak, karamihan mga sisaryan, mga hirap mga anak. Kasi nasa Bible din eh. Pag ikaw ay nagsabit sa disenyo ng Diyos, na ito, na babae bilang siya mong nagkasala, nagsabit ka sa asawa mo, na yung hirap na yun, maiigsahan, mababawasan. Mababawasan. Eh, yung mga hindi nagsasabit yan, yung mga nahirapan mga anak. Makita natin na. Tama ba? Tama. Tama. Hindi, tama o tama? Hindi na sa So dito, una ay babae, the role of the helpmate. That helpmate, yung sa Genesis 2:18. Sabi, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmate for him. Inawin natin na hindi helper. Hindi katulong. Helpmate. Hindi helpmate. Katuwang. Katuwang. So when we talk about yung roles, we're not talking about ranks. Hindi na din iba na to. Mas matalino naman ako sa asawang lalaki. Mas malaki sweldo ko kaysa sa kanya. Oh, praise the Lord. Hindi man ranking ito eh. Bakit isabit ka, mababa na ranks. So, roles ito. Ito yung in-appoint ng Diyos, dinisenyo ng Diyos na roles meron sa pamilya. Ito para maging maayos yung pamilya. Mahirap kung lahat ng nasuggest, pastor. Tama po. Ang hirap mo, di ba? Mahirap kung lahat ng sa Pilipinas, presidente. Kailangan, meron talagang roles. At yung roles na yun, pag sinunod mo, nagiging maayos ang takbo ng isang iglesia, ng isang business, ng isang bansa. Pero din sa pamilya. Amen. So wag mong ma-open, pag sinasabi ng Bible, wives, submit yourselves unto your own husbands. As unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Ito yung role. Again, inawin natin, help me, hindi katuwang, hindi katulong. Okay? Hindi kaaway. Hindi ano yun, kompetensya. No, it's not competition. In the ministry as well, no? It's not a competition. It's cooperation. Amen. No? We have to complement each other. Kaya maayos pag cooperation, hindi competition. Ngayon, binabanggit din dito mga kapatid. Okay. Yung pong mandate, that's a mandate. Sabihin po ito siya. It's not a suggestion. It's not optional. Amen. Ako, yun ang unang in-observe ko sa Bible. Kaya, pero hindi ka po yung pagtutunan ng tithes, pero hindi ka po yung dapat dinabasa sa church. Amen. Kasi pag binabasa ko yung mga verses na yun, hindi ko nakita ang suggestion eh. Ang Diyos hindi nagsasuggest eh. Be holy, please. Wala akong basa ng please eh. I don't expect God to bend on His knees and beg for you. Kaya nga sabi ko, ang pagsaba, hindi na tayo kailangan pilitin pa. Kasi pribileyo natin yan. Ang Diyos dapat sabahin. No? Kaya sabi ko, ang offering, may picture eh. May picture. At alam ko, yung message ko, huwag hindi ka ng tithes, brother. Ay maganda rin pala gano'n, ma'am. Sis, kasi sabi, basta nakalimutan ko po. Ang paalala, sabi nga gamot sa taong nananagyan lumili. Hindi ko sinasabing gawin nyo, pero nasa tao kasi yun, nasa member din yun. Alam naman nila, hindi ko naman ibubul sa'yo. Alam naman nila, pinatibay mo na sa Word of God. At pinag-iinan, linaw, it's not optional. It's not a suggestion. So ito mandate, pag sinabing mandate, utos yan. Utos niyo ng Diyos. Okay? So, pati yung Great Commission, dapat umahayan, di ba, sa soul winning. Kasi utos yan eh.
Hindi lang para sa ilan, kundi sa lahat. Yung pagkakaloob, hindi lang para sa ilan, kundi para sa lahat. So maintindihan po natin, this is the mandate. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Kaya mo ginagawa yan, ang dapat gawin, dahil sa Panginoon. Utos ng Panginoon. Okay? At pangalawa, kung inuutos ng asawa, ay hindi labag o kontra sa kalooban ng Panginoon. Kung may pinapagawa naman siya at pinipilit sa iyo, nalabag sa kalooban ng Panginoon, papasok mo tayo sa Acts 5:39. Ano yung we ought, 5:39, 5:29, we ought to obey God. Man din lang yan eh. Pero kahit sa gobyerno, marami nagtatalo. Hindi ko binoto ito. Pero nasa desisyon na siya. Paano maging maayos ang takbo ng gobyerno at ang kanyang pinapairal, hindi labag sa kalooban ng Diyos, dapat sinusuportahan. Dapat pinapanalangin. Lalo na sa church at hindi sa pamilya. So mandato yan, mga kapatid. No? Yan po ay hindi ibig sabihin inferior yung babae kaysa sa kanya asawang lalaki. Pangalawa, yung motivation. Ano yung bilhin ng motivation? Mabilis na kasi ito. Verses 22 to 23. Wives, submit yourselves to your own husbands. Tama ba yung binasa ko? As unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So yung motivation na binigay ng Word of God through Apostle Paul, para yung babae, maintindihan niya yung magandaan ng disenyo ng Diyos para dun sa vision niya, sa role niya, sa family. She submits to her husband as unto the Lord. Okay? Una para sa Panginoon. Yan, utos ng Panginoon. Okay? At ano na kung yung pinagagawa, hindi naman labag sa kalooban ng Diyos. Okay? At yun ay ginagawa natin, gagawin ng babae, kung paano yun ang ginawa ng Panginoon at ng Iglesia, yung utos ng Panginoon sa Iglesia. Yung Iglesia magsasubmit sa Panginoon. Amen. Hindi ang Panginoon susunod sa Iglesia. Ang Iglesia susunod sa Panginoon. Amen. Ang Iglesia magsasubmit sa Panginoon. Nakinig po. So yun po yung God-ordained role, particularly dito po sa babae, sa asawang babae. Tapos sa verse 24, we have the manner. No? Pagkaman, hindi po madali. Lalo na kung matigas ang ulo ng lalaki. Ano yun sa Peter, di ba sabi ni Peter, na kung hindi man, lalo unbeliever, di ba? Pero kung hindi man napaltayan, nakita yung example na binigay si Sarah na, di ba, nirespeto pa rin sa kanyang buhay, sa kanyang asa. Kaya minsan, di madala yung asawa kasi iba. Ang nagiging tingin ng lalaki, kalaban yung pastor, kasi lagi nasa church. Pinagsisilosa pa yung pastor. Magiging kalaban yung church, lagi nasa church. Sipag-sipag pag nasa church. Pag may pinagawa yung pastor, gumagawa agad. Dahil sa bahay, bulag sa ang buhay. Pabaya, hindi nasikaso yung mga anak. Diba? Hindi nagagawa yung trabaho. Hindi nasunod kahit paano sa inutos na asawa na pang pamilya pa rin naman. Kaya dapat natin maintindihan. Pag ganun ang sistema natin, ano ka pa ibabawan nyo? Hypocrisy, no? Hypocrisy. Dapat yung ating attitude sa church, mag-reflect yan sa bahay. At kahit nasaan tayo natuto. So yan po, no? yung manner, binabangit po sa verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Now, sunod naman, responsibility of the husband, binabangit yan. Kasi hindi ko naman sana, napakinggan nyo, siguro na ito na nakaraan. Sa verses 23 to 29, naging responsibility ng husband doon sa wife, at sa chapter 6 verse number 4, responsibility ng husband, ng father, doon sa anak. So the responsibility or responsibilities. Ano pong responsibility? Verse 25, husbands, love your wives. Amen. So the husband is to love. Yung asawa. Amen. So hindi yung kung sino-sino. Malino yung version natin, King James. Sabi, love one another. Hindi love another one. Iba ang dating eh. Ano yung version niya? Ano? The carnal version. Love another one. Isa lang ginawang iba eh. Isang babae lang. Hindi mo. Ang dalawa, iba-iba na yan. Hindi na tama yan. Ang asawa, di ba, nagkakasal tayo, sabi natin, yung asawa, hindi kinuha yan sa paa.
Para apak-apakan. Hindi kinuha sa ulo para magmataas. Kinuha sa metadyan, malapit sa puso. Para mahalin. Kaya yung ano, niyayakap din, di ba? Hindi naman nagsasalita ng lalaki kasi sabi, tadyan ko. Tadyan ko. E pag narinig, magagalit. Kasi, huwag ang tadyan. Kaya yung mga dumati, huwag ang alabok. Ipatas ka. So, sa pag-aasawa, yan, tilto yan. Lalo tayo mga Pilipino, maganda yung ating kasabihan din. Ang tawag nila tali ng kasal. Ano bakit tinawag ng tali ng kasal? Excuse me, yung example ko. Yung kalabaw o yung baka. Pero hindi na ito makbo. Yan, yung baka, pag tinali yan sa puno, tali, baka, kalabaw, babae. Yung kanyang movement, limited hanggang saan doon lang ang tali. Hindi siya pwedeng pumunta, umalis, gumawa, nang lampas doon sa tali. So yung function mo bilang isang lalaki at bilang isang babae na kinasal kayo ay nakalimita sa tali ng kasal. Hindi ka pwedeng gumakto, gumawa, mag-isyon ng lampas doon sa tali ng kasal. Lampas sa tali ng kasal. Eh pag yung babae nag-marcha, hindi lang para mag-marcha yun. Kaya yun ang huling lakad niya bilang dalaga. Nung nagkakasal ako, kasi nung magkasakit ako, hindi na ako nakapag-bino. Akala ko mamamatay na ako eh. 22 years na. Hindi na ako nakapag-bino. Pero nagkakasal ko, wala yung sinasabi, the 8 aspects of marriage. Ano yung una? Kailangan merong emotional aspect. Dapat nagmamahalan kayo. Dapat pag-ibig na kasama niya. Hindi pwede walang pag-ibig. Pangalawa, merong intellectual aspect. Ano ibig sabihin? Dapat naintindihan mo pinapasok mo. Sabi ng Biblia, hindi yan kaning isusumo, inuluwa mo dahil walang ulam. Ano? Inuluwa mo pag ikaw yung napasok. Kaya hindi dapat nagmamadali. Diba? Ang tumatapong matulin, kung makinig ay malalim. ha? Ay di makakaparoon sa yung ati sa paparoon. Ano-ano lang sa din. Huwag kang magmadali. Right. It is better to wait long than to marry wrong. Yeah. Pero ilang taon na kayo? Sorry, ilang taon na kayo yan? Sobra na yan, tagal na. 4 years. Okay. So, sa kasal yun, emotional aspect, intellectual aspect. Dapat may financial aspect din. Dapat hindi. Ay, kayo bahala sa amin. Tatay, kayo ba? Hindi, dapat establish ka rin. Establish ka rin. Tapos, ano yung isa pa? Siyempre, may ethical aspect. Ano yung ethical aspect? Dapat, nire-respeto ng mga magulang. Bagamat yung mga magulang na tutol ng tutol. Okay? Pero, nagpapaalam yung consent ng magulang. Tapos, social aspect, ito, buti kayo wala na secret marriage. Kasi hindi alam, kinasal ka pala. Pero dapat malaman nila, kaya nagpapakasal sa publiko, para malaman nila, hindi kayo nag-live-in. Christiano pa naman kayo, Baptist pa naman kayo. Kayo ay namumuhay na maayos. Kayo paspas, di lang ng Panginoon, kundi ng batas. So dahil yan, mayroong legal aspect. Kailangan lisensya. Yes. Yan legal aspect. Nakailan na ba ako? 6 po. 6. Okay. Ay, paramihin na. No? Tapos may tinatawag tayo na siyempre spiritual aspect. Amen. Dapat pareho kayo mananampalataya. Amen. Pareho kayong nagmamahal sa Diyos. That's right. Pareho kayong naglilingkod sa Panginoon. May kalab triangle kayo dalawa. Amen. Yun ay ang Diyos. Amen. Kayo yun ang Diyos. At yung ano sa social, Emotional, intellectual, financial, ethical, legal, spiritual. may financial na, di ba? May financial. Basta 8 yan. Para sa outer figure, nalala ko lang. Physical aspect. Yun. Physical aspect. Sabihin mo kung ano, wala kang kakayanan. Physical. Dapat alam yan. Alam yan. Hindi bastos yung sex sa Bible. Hindi bawal. Bawal 7. Hindi sex. 7. Chismis. 8. Bakit 8? Sa Bible, 8 is the number of new beginning.
So pag pumasok ka dyan, bago mo pasimula yan. Siya nga, you will long cling to your parents, diba? At ikaw ay sasama na, iba ba, sasama na sa kanyang asawang lalaki. Bago pasimula, kasi kaya yung beginning yan, di ba yung kila Noah, walong tao ang naligtas, diba? At panibagong pasimula. So yan, so pag kinasal ka, nagpakasal, naging mag-asawa, iba na yan, no? Hindi ka na dating dalaga, priority mo barkada, o lalaki, priority mo rin barkada, o laro. Dapat ang priority mo, lalo na husband na tayo, ang priority mo na yung iyong relasyon, pangalawa sa Panginoon. Kahit yung mga biyanan, kahit yung mga magulang, hindi dapat yan, hindi ibig sabihin na hindi natin yung respeto sila. Ngayon, magandang kultura sa Uriye. Kapag yung mga Uriye Nobela, di ba? Taas ka ng respeto nila sa mga magulang nila. Pero iba sumusobra, nakikialam pa. Lalo nagpapalala. Pag nag-away yung mag-asawa, lalo pang gumugulo. Hindi po namin eksperto po. Ako, pero 31 years na rin yung mag-asawa. No? At nagtuturo ko 1990s pa lang sa sanctity of marriage. Sanctity of marriage. So yan yun, tali ng kasal. Hanggang doon na. Hindi na pwede yung dating ginagawa mo. Kaya nakaka-problema eh. No, hindi na hindi si lalaki, barkada pa, paino. May asawa sa babae po, kung ano pwede nyo. May mga kaso, di ba? Kapag samantalahan pa yung asawa, yung anak. Kasi hindi niya kinonsidera yung niyang pamilya. Dapat siya yung unang nagpo-protect doon. So the husband is to love. Pero ba't ikaw ay mas mataas, di ba? Ibig sabihin, yung role, kung tinignan parang mas mataas dahil magsasabit sa iyong asawa. Pero hindi ibig sabihin magiging diktador at magiging ikaw Panginoon. Wala ba tinawag sa alam Panginoon si Abraham? Pero you are to love, first of all, to love yung spouse o wife. What kind of love is this? Dalawa ang binabanggit dyan. It is a sacrificial love. Sacrificial love. Hindi yung pamilya is a sacrifice. No? Hindi yung asawa mo sa sacrifice mo para doon sa pagkada as ibang bagay. So sabi yan, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Agapaw yan, no? Agapaw sabi, God's love, divine love. Love that isn't selfish or pressure-driven but a sacrificial love. So paano ang Panginoon, minahal tayo. He even gave His life for us. So ganun yung klase ng pag-ibig na inuutos ng Diyos, dinisenyo ng Diyos na dapat ibigay ng asawang lalaki sa asawang babae. At hindi lang po yung sacrificial love, significant love yan. No, binabanggit po dyan sa verses 28 to 29. Kung paano may mga lalaki, meticuloso eh. Kung gusto ngayon nagpa-bodybuilding. Diba? Iba naman diba? Iba daming abs. Pero man tabs, daming tabs. Yung mga tabs. Ayaba ko, wala na ako dyan. Okay lang yun. Nagpa-bodybuilding, papamasel, yan. Then, iningatan mo yung katawan mo eh. Sabi sa anak ko, anak, mag-diet ka kasi maliit pa anak mo. Kung namatay ako nung year 2000, alilipan mo anak ko nun. Ingatan mo sarili. Kasi parang di sa pamilya mo yan. Sa mga anak, lalo na maliit yung mga anak. Kaya mahirap na pinapatagal ko yung pagpapakasal. Kasi 20 mo, ilang taon na si ma'am. Ma'am, huwag sabihin na, huwag sagutin. Di ba? Ilang taon ka na, huwag mo sagutin. Pwede mo magiging anak mo. Kaanak ba agad kayo? Isipin mo, may iba lolo na. 1 year old pa rin anak. No kidding aside, di ba kami? May edad na yung magmulang ng asawa. Nag-family planning pa. Pagbangunan di ba kami? Tigtatap ko yung edad na pagitan. Na-stroke ang tatay ko, first year high school ako. Ang hirap ng buhay namin, baksa ng buhay namin. Nagbenta kami ng mga t-shirt, ng mga damit namin. Ayun yung Eloise na may ukay-ukay. Naputog telephone namin kuryente. Natuto akong mag-mobile ng highlight. Nag-highlight ako. Paano matasusan naman na matulungan ko nanay ko? Nanay
nasa elementary pa lang siya. Biglang baksak ang buhay natin. Una kaya kailangan, iingatan din, no? Ang tatay ko kasi inom ng inom. At ako, nakita ko dyan, na nung kalakasan ng tatay ko, nagbarangay pa yan. Ang daming bisita sa bahay. Nung may sukang tatay ko, nilanin ng mga tinamahan ng magaling, hindi nakita. Contractor tatay ko iba pang gamit, hindi ko na nakita. Isa na, ang galing ng disenyo ng Diyos, kung susundin talaga natin. Walang problema Ito, pinapakita rito yung pagpapahalaga rin sa sarili. At kung pinapahalaga mo sa sarili mo, inahalito niya, di ba nagiging isang laman Diba? Hindi na dalawang, isa na isang laman sa kayo. Two person will become one flesh. So, sabihin, paano pinapahalagaan mo sa sarili mo, kapatid? Kaya dapat din ang pagpapahalaga. Kung hindi mo sasaktan ng sarili mo, pero nagsasakit na sa sarili, may tama sa ulo. Totoo yun, yung mga Hindi mo sasaktan sa sarili mo, iingatan mo. Ganun din iingatan mo yung relasyon mo sa asawa. Amen. That's right. Po yan. Huwag ipagpapalit sa panandaliw-aliw. Okay? So, sacrificial love and significant love. And another thing, the husband is to lead. Not to lord it over the wife, but to lead. And to lead yung family. Okay? Yung mga anak, verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Chapter 6, verse number 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Amen. So the husband is also expected to provide leadership within the home. Dapat ikaw nangunguna. Hindi sa kabalbalan. Hindi sa katamaran. Hindi sa bisyo. Naalala ko ito rin mga magulang. Hindi pa. Naging manampalataya rin ng tatay ko bago na-stroke. Pero yung mahirap, yung tiyo ko na may pinsan nila ang paso sila na una sa amin. Yung tiyo ko talaga nasenggo yung kapatid ng tatay ko. Mula umaga hanggang gabi. Kaya takot kami. Naging mananampalataya. Ang ganda pa ng istorya, pupuntahan niya yung pinsan ko sa church para guluhin. Kaya maganda yung trabaho na Asyar Nung makita kami sa mga naman, masok ko kayo. Di ba masok kasi? Hindi naman alam paano gumawa pa kayo nun Tapos sabi ng preachers, sa DCAS dati yung pastor namin nun sa Manila Calvary Church. Sino nais na pahayag ng panunod tayo sa tahanan? Nagkamot ang ulo. Sister Mara. Sino alam niyo kaya nadala tatay ko dahil doon. Magkaaway sila Nagbago yung tiyo. Amen. Dahil biglang stop yung system niya. Pumutok ugat na namatay. Alcoholic siya Ganun yun, may epekto. So may proseso ako, nagpapadoktor ka yan para bigyan ng tamang proseso. Pero yun, nagbago. Nagbago. Okay? So, nung bago pa maging manampalataya tatay ko, lagi siya sabi sa akin, huwag kang iinom. Huwag kang maninigarilyo. Hindi mo na inutusan ng tatay kong bumili sa ganyan sa tindahan at sindihan mo na. Yung pinipindot na gano'n, di ba? Hindi. Pero sa isip ko ng bata ko, bakit tatay ko nahin? Bakit tatay ko naninigarilyo? Pero nag-high school ako, first year, second year. Yan ako sa Paco Park, iinom ako. Unang inom pa, virgin. Beer tsaka gin. Pag wala nga kaming pera ng tropa, para medyo tuwap, bakit? Ako, nabibigyan ko ng tip, Wala, yung mga brothers, Alam mo na, yung apo na sigarilyo, lagay mo. Tatapang niya alam Nalasing ka na. At ako na, alam niyo mo, hindi naman pag-iabang. Mukha naman ang humble, di ba? Kaya ano itong ginagawa? How to be humble like me. Hindi pa ako nasunod sa klase. Teacher ko sa Bernard Marcelo, Miss Marcelo. Pero nasa high section ako, wala ng elemental. Pero napariwala dahil nag-compare na kaya na, dahil ng pera, nagkabagkada, may sakit ng tatay, walang disiplina, kaya importante yung tatay. Amen. So ano nangyari? Hindi ako masalvage 30 years na lang, binukot ako yung sa bako. Binubugay, akala ko, patay na ako. Umuwi ako, wasak ko yung uniform ko, puro dugo katawan ko.
Gagawin pa na sa mukha ko eh. Eh, may layunin pa ako Diyos sa buhay ko. Kaya napagdaanan ko po yan eh. Hindi pa ako mamayabang. At nagpasalamat ako dahil nag-ministry ako sa bilangguan. Sabi ko, hindi ako nakulong. Bobo ako kung anong na ang yabang-yabang mo, dadala ka ng baril. Nung bago ako sa Diyos, may dala ng baril. Altik. Eh, sabi ni Pastor Espino, alam mo ba pag nahuli ka, kulong ka? Kung ano, tama pala ako, hindi naisip. Pero yabang. Eh, nag-ministry ako sa bilangguan. Ang hirap ng buhay ko. At thankful ako sa panaguna, buhay pa ako, pangalawa, hindi ako nabilanggo. Amen. Mag-isip-isip po tayo dyan, pa may mga plano mong pagpagdang na dyan. Isip-isip ka ng konti. Okay, so, yun, nag-bisyo ko. Kasi nung ko bakit bawas, yun dahil bata pa ako. Eh, hindi. Dapat, sabi nito, you're a man of identity. Eh, ang ibig sabihin natin yan, no? You're a man of integrity. Okay? And you're a man of instruction. Iniisahin ko na lang yan. Dapat yan, kilala ka bilang Kristiyano. Hindi lang sa church, pati sa pamilya mo. No? Kilala ka bilang Kristiyano, pati na rin sa trabaho mo. Meron akong nakausap na asawa ng pastor pa. Sobrang niya, kasi bait-bait ng pastor sa mga miyembro. Yung asawa niya, hindi niya natatrato ng maayos. Kasi dato niya asawa, totoo ito, dito ang chismis dito kwentong tunsyero, totoo ito. Sana asawa, sana, tatuhin mo na akong miyembro, huwag na lang tatuhin bilang asawa. Iba yung asal eh. Iba yung identity pag nasa church. Iba yung identity pag nasa bahay. Nakakanood yung gano'n na may mga gano'ng pangyayari. Parang integrity, sinuturuan mo yung anak mo, oy, mahali mo si Lord, oy, mag-church ka, Bakit si tatay, hindi nag-church. Dapat ikaw namumuna. Amen. Ikaw yung namumuna ng minindigan. Amen. Hindi ko ting nararamdaman na hindi na ako mag-church. Hindi, manindigan ka. May integridad. At man of instruction. Yan po binabanggit yan. At sa uli, di ba, yung po naman, respect of the heritage. Ano yung heritage? Makakatulong lang natin yung first day, o first night, the children are heritage of the Lord. Mga anak to. Nasabi niya sa chapter 6, verse 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Amen. No, nung binanggit ko po kahapon, hindi ako magpabuting anak. Hindi ko po pinagmamalaki yan. Muna, hindi pa ako talagang malino. Agad sa the age of 13, 30 rise nila ako nung tira mo sa salvage. Kasi wala akong spiritual guidance eh. Wala eh. Napabarkada, nakapera. Okay? So, nung ako yung sila sa Bible school, nung ko na-realize na mali pa lang ginagawa akong trato sa nanay ko. Ano pa nanay ko? Sa tatay. Ano nyo, before I got ordained, noong 89, hindi ko lang, in-interview pa lang ang magulang ko. Lalo na nanay ko kasi parang rin sa tatay ko eh. Hindi makapasita ng maayos. So sabi sa akin nila, Pastor Visto ba, alam mo ba, tuwang-tuwa yung nanay mo na nagpastor ka. Amen. Nasa sa kanya, gano'n na, naging proud sila. Amen. Sabi ba nga, buti nga ako nagpastor yun eh. Ganun katuwa ang galangan na naidulot noon na ginawang pagbabago na pa. Hindi man ako perfecto. Hindi man perfecto. Pero yung integridad natin yun. Dahil bilang mga anak. Kaya hindi mo dahil mga magulang eh. Dito sa sibag-sibag sa bahay, ano naman. Di ba? Kahit naman may mga anak na anak pa rin kayo eh. Ibig sabihin yung paggalang pa rin. Dalawang binabangin dyan, yung behavior mo. Anong klase two kinds of behaviors? Obey your parents. Again, in the Lord. Ibig sabihin, kung inutos ng Panginoon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? At ginagawa mo riyan para sa Panginoon. Okay? Para rin sa asawa. Tapos yan sabi, honor. Hindi, bastos pa sa magulang. May ibang klase mga kabataan yan, di ba? Nung araw, pag tinignan na kami ng nanay, tatay mo, tinignan kami. Kaya alam, pag tinignan mo, tinignan ko rin.
Diba? Tumigil ka na. Mas tumigil kayo. Ikaw naman. Tigil ka naman. Diba? Huwag naman yan. Kristyano ka eh. Kaya magilo bahay. Hindi mo madala si nanay. Hindi mo madala si tatay. Bakit? Tamad, swail, pabaya sa pag-aaral. Ang nasa nabibigay ng church. Ang Panginoon. At may benefit yan. Nung ako'y muntik masalvage at nagkasakit ako, isa ito sa naisip ko eh. Kasi sabi ng Bible, that it may be well with thee and thou mayest live long on earth. Lalo kung Kristiyano magulang mo, hindi ka utusan ng magulang mo na makakasama sa'yo. Pag nasunod ka sa magulang, ilang kabataan babae yung gagawin, napapaliwara. Kasi gabi-gabi na nasa labas. Kung sinusunod mo siya sabi ng magulang, uwi ka na. Gabi na. Umiwas ka sa barkada. Umiwas ka sa bisyo. Na nagpapakita naman ng bawang ang magulang. Haba buhay mo eh. Haba buhay mo. Malalayo ka sa bisyo, malalayo ka sa sakit, malalayo ka sa masasamang tao. Amen. Sa practical na parana, pero yung sa lahat, i-bless ni Lord yun eh. I-bless ni Lord na mahabang buhay. Amen. Hindi ito po totoo na yung masamang damo ay matagal mamatay. May mga tao talaga na sa biyaya ng Diyos, God is patient, hindi silang mag-repent. Pero yung mga matatapang, alam niyo, nung first time ako nag-church sa GMA, sa Grace, half day lang ako, morning Christian lang ako. Nag-backslide lang matagal eh. Wala pa akong follow-up ng bata ko. So nalipat kami dyan sa GMA. Morning lang ako, sinaga ako ni Pastor Melin Tamayo, yung matanda pastor na limaw na kailan lang. Sinaga ako niyan, lahat ng paraan para takasan ko. Nag-iigib ako, kung saan ako pupunta. Isang araw, hindi ako nakatanggi. So matindi ako. Pagkatapos ng matindi, basketball. Hindi tayo sa basketball, half-court lang yan. Dumating yung pinambato sa akin sa kanyang area. Binatong tayo sa kalapati. At sabi siya, pag nakita ka, gulupin kita. So, nagkinamay ang mga isip ko. Ginulpi ko. Alam mo, laki na ito, pero ginulpi ko. Hindi ko, akala ko tapos na, hindi siya makaporma. May kasama siya, hindi na nakaporma. May mga kasama ko kalaro ko, hindi siya makaporma. Pero kinagabihan, may lumusog sa akin. 30 tao. Yung tropa ko, hindi namin yan agad ako. Sabi, Tom, lumusog. Ginulpi mo kanina. Di, nasa ako yung talibong ko. Bisaya, talibong. Itak ko ng tao ko. Yung pala, Iglesia ni Cristo pala yun. Inusog ako kasi yung ministro, inubulgan mo ngayon. But to make long story short, fix kami. Binato niya ako eh. Lalaki sa lalaki naman eh. Pero hindi na ako makapunta na RF. Totoo yung kasabihan, hindi matapang, umiiksi ang mundo. May mga lugar na hindi mo makapunta. May atraso ako ron eh. Pero alam niyo, nung ako nag-surrender sa ministry, 1984, to full-time ministry, Tasan Cup sa Baguio. Ang unang ginawa ko, pumunta ako na RF. At humingi na sorry. Humingi na sorry. Kasi, yung halimbawa natin, no, sa magulang, importante yan. So, our behavior ought to be to obey God and to honor God. May benefit yan. Ano yun? Haba buhay mo. Gaano na mula ng buhay mo. Kasi si Jesus Christ, alam mo, kahit na 33 years lang siya, di ba? Approximately. The word is not enough para sila kayo mabuting ginawa. Haka hindi rin sa haba ng buhay yan. Beto sila, ilang taon? 969. Kung ang libingan nila, kaya ng cemetery natin, may lapida, born. Tapos, die. Yun lang, wala tayong mabasa ano ginawa nito sila. Hindi ba kayo sila, he walk with God. Humaba lang ang buhay. Parang ibang mga member, mahaba lang ang membership, humaba lang ang buhay, pero lang ginagawa. Kasi dati ito na bagong mananampalataya. Diba? Kaya may nauna, nahuli. May nahuli dahil ngayon. Diba? Magugulo na kasi. So, that's the biblical order. Hindi natin. Pag hindi mo sinunod yung order niya, yung anak ang matapang sa magulang, yung anak ang nasusunod.
Hindi, dapat turo natin ang mga anak natin, kayo mga bata, hindi lahat ng gusto nyo masusunod. Hindi lahat ng uso para sa Kristiyano. TikTok ka pa. Tok-tokin kita eh. Saan ba na TikTok? Yung kending pa, patok-tok. Sige, pwede ka hawak mo Bible. Mamaya kita kending ka, pwede hawak mo Bible. Kapal mo naman pag ginawa ko tayo. Hindi lahat ang uso para sa Kristiyano. Pag ganun na book, nakita siya yung mga K-pop din. K-pop pangit naman yun. Gaya ng gaya, hindi lahat. Okay, meron tayong pattern, meron tayong guideline, meron tayong blueprint, yung Word of God. Amen. Magiging maayos. Huwag kayong magreklamo kung may tinuro pa so pinakita sa Bible. Hindi sinasabi din, Pastor ako, at binubulang, magiging maayos. Alam mo, ang sarap magpastor na maayos ang church. Amen. Huwag ba dinaayos yung problema? Pero masarap. Kaya ako nagkasal sa stress na rin siguro ng ano eh. Stressful na ministry. That's right. Meron akong sciatica na mamimili kita ko. Tapos nagkasal ako, di ko alam, mahiga ako, tatayo, upo, sa sciatica, masakit yun eh. Tapos ikinasal ko, dahil medyo sa ko na dyan na ba nagkakasal. At wala pa nga iba. Sabi ko, tapos doon na ikakasal. O, di kasal na natin. Diba, ang dami pang abay na wala. Hindi lang tisod-tisod. Naiyak na ako sa pero naayos din ng Panginoon na. O di ba nila nakita na, kahit na may sakit ako, wala mo na akong bayan. Diba? Minsan, iba hindi makatuwiran eh. Puro yung makasarili kayo, naisip mo, sarili mo lang, damdami mo. Hindi mo naisip na hindi madali magturo, pag-ibigaya, pag-ukurang. Hindi madali yan eh. Mabigat yan eh. At iniisip namin mo, kasi natitis ka na po. Kaya naisip ko ganun, baka natisip yung biniro kahapon. Pero totoo yung sinabi ko. Pero totoo. Yan na uso. Yan, tisip na uso sa amin yan eh. Hindi ba nung young people ako sa Pagkito pala Baptist. Dalawa yun, tisod, naninisod. Nung konti ko, tisod ako. Isa naman, nagtaka mo, titisurin kita. Ako natisod din. Nabato ako ng choir director namin. Ang binabato, pero yung director namin mabato eh. Ang binabato yung katabi, ako binato. Hindi ako binato ko rin siya. Sinubo ako sa pastor. Tisod ako. Ako nag-compose na lang. Ako nag-tisod. Diba? So, nireview ko sa sarili ko. Yung dati ka ay nasa kadilim mo. Buhay mo'y walang kakayanan. Singa! Tanong ako. Minsan naman ikaw ang nakapiso, bakit ikaw pa ang siyang tumaliko sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Nalaman mo namang ikaw ang nagkasala, dahil sa pride mo ayaw mong magpakababa. Nais mo pang muling magbalik sa mali mong buhay. Inagaw na ng Panginoon yung gift na nakapagpo sa altar. Pero kaming hinlan, yung national singing composition ko. At meron akong iba pa na katandaan. Pero yung ginagawa ko, tinatagalog ko na lang yung mga kanta. Pero, let's go quickly now to the focus the church supposed to have, and we will close with this one. So, na-review tayo din ha, tandaan natin. Kahit paano, may natutunan kayo. Okay? But here, now, we have the focus. Okay? Focus you ought to have. At ito pong focus na to, una, muli, bigyan natin diin bago tayo yung sa magtapos, that our dependence must be on the Lord. Amen. Our dependence must be on the Lord. Yan po sinasabi yan. Ito po, tatapusin natin, principle and promise. Principle and promise. Verse number 3, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. So in order to maintain a blessed home or family in the Lord, we must never fail to realize our dependence upon Him. Dahil kailangan natin ng Diyos. Amen. Hindi natin nagagawa ang mga bagay ito ulit, hindi sa tulong ng Panginoon. Yes. At yung word na dwell dyan, it means to settle down
or to abide or to establish. So if we are to dwell in peace and contentment, okay, na yung contentment that pleases God, then we must always depend upon Him. Nakaka-stress sa ministry kung ikaw ang nagpapasan. Hindi tayo ganun kalakas eh. Tama po. Pero ang Panginoon nag-aanyaya sa atin, di ba? Siya pa nga nag-aanyaya. Cast your care sa family, for I care for you. Pastor, Amen. That's right. marami kang tatakbuhin. Ilang taon ka lang ipapasok ko. 1 year pa lang. 31 years old. Sa church namin. Tapos yan, nag-ministry, naging assistant din ako. Kaya nagkasakit ko lang, hiwa ko dito talaga, para sugo. Hindi madali. Pero ito, after mga pangyarihan, huli ko na natutunan nito eh. Ibigay mo sa Panginoon. Amen. Sa pamilya, sakit ang ulo mo sa asawa mo, sakit ang ulo mo sa anak mo, sakit ang ulo mo sa magulang mo, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Our dependence must be on the Lord. Ang principle, trust in the Lord and do good. So dalawa po yan, twofold principle. That is to trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Kahit yung mga pagkakataon, may kanta tayo, if you can trace His hand, trust His heart. Amen. Kahit hindi mo intindihan kung ano nangyayari, bakit nangyari ito? Pero kung pagdudahan, nakabutihan ng Diyos. Hindi naman sa kanya His plans are good. Mabuti ang plano ng Panginoon. So, trust in the Lord. Pero meron din binabanggit do good. And that is that's something to do with the trust from the Lord. So, pag tayo po, ano man natin pagdaanan sa pamilya, lagi sa Panginoon tayo nagtitiwala, pero huwag natin pabayaan yung gawain natin sa Panginoon. Amen. Our trust in the Lord. Yung kanta natin yan, trust and obey. Diba? Yung magawa. Yung ano sa Ecclesiastes, alam niyo Ecclesiastes eh. Akala ng mga tao, pag nakamtan mo yung pera, maraming asawa, maraming mataas edukasyon, maraming ka napuntahan, masaya ka na. Lahat yung ginawa ng Solomon eh. Pero sa Ecclesiastes, umpisa pala, ano sabi niya? Vanity all vanity. Later on, isang well-known mathematician, si Blaise Pascal, nagsabi that God created us with a God-shaped vacuum in our hearts. That only God can fill that emptiness. Ay mga tao kala, sasaya sa alak, sa pera. At tinan nyo, ilang mga artista. Nakakalungkot din ang buhay niyan si yung sa Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury. Panoorin nyo sa documentary panoorin nyo, kung ano-ano. Yung buhay ni Elvis Presley. Nakakaawa yun. Manulungkot ka. Yung popularity at yung pera, hindi nabigay ng kasiyahan sa kanya. Ilan dyan nagpamatay? Ilan dyan nalulong sa droga at namatay? Bakit? Sinabi na sa Solomon yan. Ang kasiyahan natin wala sa mga bagay na yan. Kasiyahan natin nasa Panginoon. To fear God and to keep His commandments. That's the real duty of man. To trust God and to obey. Nagtiwala po tayo, hindi po nagutos ang Diyos na makakasama sa atin, pati sa ating pamilya. So ano po magiging katubas yan? What will be the promise? So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. So there will be stability. Dwell in the land. Magiging matibay yung pamilya, pagsasama ng pamilya. Magiging matibay ka sa Panginoon. Ang anak mo, asawa mo. There will be stability. And then meron supply or sustenance, and because of that you will be strong, there will be strength. Verse 3, and verily thou shalt be fed. It speaks of the strength. Pag kumain ka, lalakas ka eh. Ang tamang pagkain. Kaya at ang pangako ng Panginoon, He will supply our needs. Amen. Diba? He will sustain us. Pero ang lino, sabi ng Panginoon, seek first His kingdom and His righteousness. Ano ibig sabihin mo, we have to prioritize His rule, kingdom, His rule in our lives. And those things that are right in His sight. Amen. Yun po yung ibig sabihin nun eh. Seek first siya.
Naalala ko nung ako yung supervisor sa children's department dyan. Sabi ko sa mga, sabi ko, matatanda na yung teacher eh. Kaya mag-train na tayo magiging kapalit nila. So nag-assistant teacher, di-devotion yan. Diba, hindi matin yung iba, tinanong, bakit kayo matin? Dahil laba po ako eh. Okay, di ba sabi ng Bible, seek first the kingdom of God? Diba, sabi ko ng Baptist eh. Diba sabi ko ng Bible, in all things you do it for the glory of God. Habang nilalaba ako sa teach for the glory of God. Wala na batukan ko eh. Kaya mabati sa gano'n natin, no? Hindi natin sa scripture, no? Supporting scripture. Lahat na lang, yung isang babae na ang tagal-tagal nag-pray, Lord, 2 taon ko na siya pinag-pray para maging amin. Hindi pa ako sinasagot. Diba, nakita niyo yung sinabi ng Panginoon, hayaan natin sa taong ito. 1 more year. Okay, Lord, I made this promise. Isipin mo mga prayer yan. Ay mga people, di ba, prayer nyo, Lord, 20 ako para sa Kanya. Siya na lang sana sa Kaya nga pangalawa, pag-usapan natin yung desire for the Lord. Nakita natin dito, yung dependence of the Lord. At pangalawa, yung desire for the Lord. Delight yourself also in the Lord. Sa family ito, no? Sa individual, ganoon din. Pinagahalo natin family, individual eh. Nawa na ako, ayun, ibig sabihin. And He shall give thee the desires of thine heart. So this is not a promise for health and wealth within the home. It is much better than that. Yung principle na doon, delight thyself also in the Lord. Ang kasiyahan natin dapat nasa Panginoon. Amen. Sana ang pamilya, yun doon ang kasiyahan. Masarap pamasyal, masarap kumain sa lahat, magmakdo, at kahit walang pera, magmaktol, yun na lang. Diba? Masarap. Kasama mo pamilya mo. Pero paano kung wala na? Lalo na kung dahil sa mga bagay na napapabayaan mo ang Panginoon. Again, priority ang Panginoon. Delight thyself in the Lord. Amen. Ano ang promise? And He shall give thee the desires of God. May problema naman tayo dyan, di ba? Kaya ako nag-search, kaya napapakasaya ko. Kasi hinihingi ko kay Lord na talagang sagutin niya na ako. Na talagang, sige, para sa akin. Hindi gano'n, hindi ibig sabihin ng desires mo. Lord, hindi para manalo ko sa luto. Pero dalagdipan ko naman si pastor. Yan, yung mga ganyan. Yung mga Kristiyano, ginagamit pa Panginoon. Dahil sa desire, nag-pray naman ako eh. Sumunod na yun naman ako kay Lord. Nagtatights din naman ako. Sabi nyo na isang bagong mananampalataya, matanda na. Nanalo sa loto, 25 million. Eh yung hindi niya alam na nanalo pala siya, yung apo niya nakalam. Eh yung apo lang sa Sunday school. Kaya ginawa mo ako, sinabi sa pastor, Pastor, may sakit sa puso si Lolo. Babak sinabi ko nanalo siya ng 25 million. At tayo sa puso mo makain. Sabi ng pastor, ako kakausap sa Lolo. So, kinausap ng pastor, Amang, paano po kung halimbawa nanalo kayo? Halimbawa na, nanalo kayo 25 million. Ano gagawin niyo? Pastor, kung magdilang ang yan ka, kalahati noon, ibibigay ko sa inyo. Mamatay si pastor. Yun na. Tayo sa puso. Ang bihira. Diba, pag-pray natin, desires of our heart, makapunta sa natin ng bansa. Mapakasawa sana ako ng maputi. No. Alam niyo, ibig sabihin dito, ang Diyos maglalagay ng tamang desire sa puso natin. Itatama ng Diyos yung desires natin. Magiging maayos yung mga desires mo sa buhay. Magkakaroon ka ng contentment sa buhay. Kasi alam mo yung nasa puso mo. Yan kaya nagbabago mo ang Kristyano eh. Dati mukha kang pera, dati mukha kang magpala. Pero nagbago na desire mo. Nag-i-include ka na. Nalala ko, pag dumadaan sa amin sa singgaling, mga nagbabible, sabi, mga lukulong mo ito, nagbabible. Ako, lukulong na rin ako. Nagbabible na rin ako. He will give you the desires of thine heart. Yan ang pangako. Paninawin natin, hindi yung layaw, hindi yung luho natin. When God made the promise that He will, like God shall supply. Okay? Kaya mali ginagawa ni mga pastor, support. Yung pangako nito, supply. It's not support, but supply.
Hindi ang pinangako ng Panginoon, our wants. He did not promise to provide, no, to supply our wants, but to supply our needs. Not our luxuries, but our necessities. Yung kinakailangan sa buhay. Amen. Naalala ko kasi maliit pa yung support mo. Kung pasok ako sa minisili, kailangan pala support eh. So anyways, yung bago kami mag-asawa ni Sister So, ito siya mapapatuloy. Pero handa ka ba na may anak tayo, may sakit, tapos pag gano'n mo sa abigasan, wala naman. Naiyak siya, naiyak din ako. Pero hindi namin naranasan yun. Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hindi kasi latay nilagyan namin. No, kidding aside, hindi namin naranasan yun. Amen. God is a good employer. Amen. Hindi mo pagsisisihan. Hindi mo kami lumuhin maluho at marangya, pero hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Amen. Iyon, magtiwala tayo. Pero maintindihan natin, not our luxuries, but our necessities. Kaya sa pamilya, kailangan mo yung principle na, delight yourself in the Lord. At maintindihan mo yung pangako. Ano yung pangako? Okay? He will give the desires. Itatama niya yung mga desires natin sa buhay. Let me now close about our devotion to the Lord. Devotion to the Lord. Ano po yung devotion? Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Okay, once again, let's talk about the principle. Ano yung principle? Commit thy way unto the Lord. Ibig sabihin, to roll away or to flow down. Pagulong, lagay sa paanan ng Panginoon. Kung may problema sa pamilya, may problema individually ka, may problema sa ministry, pastor, ito pangako ng Diyos. You can roll it down to Him. You can commit it to Him. You can cast it to Him. Sabi doon sa verse 5, 1 Peter 5:7. No? Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Eh, dito tayo nakafocus. Lahat sa Panginoon. Whether we want it, we like it or not, lahat sa Panginoon. Pati yung desire natin sa Panginoon. Amen. Dito po, hindi sa sarili natin. Ano tayo, minsan ang problema sa ministry, sa buhay natin, sa atin tayo natin, kaya kalatison, egocentric yan eh. Nasaktan ng pride ko, egocentric yan eh. Ha? Ano yung ginagawa ng iba, kahit kino-compromise yung word of God? Eh, paano tumami yung mga member eh? Hindi nire-review ang mga member, kahit mali na ginagawa, puro love, puro blessing. Ang tawag, anthropocentric na yan eh. Sa tao na nakasento, hindi na sa Diyos. Ang ministry at ang pamilya at ang buhay natin dapat theocentric. Ano yung sabihin theocentric? Sa Diyos nakasentro. Christocentric. Ano yung sabihin? Kay Kristo nakasentro. Ang buhay natin kay Kristo nakasentro. Pati sa problema natin, no? Kanigay mo ba nakasentro kay Mumbai, kay 5-6? Sa kanigay na pinag-uutangan. Diba? Para mapag-outing kahit lamang pera, mapagyabang. Diba? Ang tawag ko, pag ikaw ay nag-outing pero utang mo, utang-ting. 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 Mahirap. Utang-ting. Commit thy way unto the Lord. And we have the promise, yung assurance. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ibig sabihin, tutulungan ka ng Panginoon, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Wala anak ng Diyos na tama yung lakad, ha? Tama yung prinsipyo, yung desire na mamamalimos ng tinapay. Walang anak ng Diyos. Kung tama yung ating priority, tama yung ating focus sa ministry, sa buhay, sa pamilya, wala mapapaya sa harapan ng Diyos. Amen. As sinasabi ko na po sa inyo sa kalmasan namin. Kahit nagkasakit ako, pinoperahan ako. Yung manugang ko, 1.2 million yun ako. Pero hindi may pinabayaan ng Panginoon. Amen. Nag-provide yung Panginoon. Amen. And not only that, yung advancement. Ibig sabihin, God will honor you. Okay, sabi niya sa verse 6, and He shall bring forth thy righteousness as light, and thy judgment as the noonday. There's no better goal or ambition in life
Yung marinig natin sabihin ng Panginoon, di ba? Well done, thou good and faithful servant. That's my ambition. Hindi ako makilala magaling kasi hindi na magaling. Kila tayo popular, hindi na kasi ako popular. Pero yung pag-arap ko sa Panginoon, mismo sa Panginoon ko marinig. Hindi ko marinig sa tao, pero sa Panginoon ko marinig. Well done, thou good. Amen. Amen. Because those who honors God will be honored, sabi sa Samuel. Amen. I-honor ng Diyos, yung nag-honor sa Kanya. Yan ang focus mo sa pamilya mo, sa ministry pastor, wala sa tao, wala sa sarili natin, wala sa material na bagay, wala sa ano man, hindi sa Panginoon. Amen. He will honor us. Amen. Let me go straight to another story. I will close with this. I hope and pray na kapag minister sa inyo. Kahit paano, to God be the glory. Pero, nung araw may Olympics, at si Mamu Walden, ang paborito manalo sa marathon. Marathon. Long distance. Mamu Walden of Ethiopia. At siya man nanalo. Pero ang naman ng balita at pinag-usapan, si John Stephen Aquari ng Tanzania. Bakit siya ang pinag-usapan? So, umpisa pa lang ng takbuhan, ano siya na-injured? Na-injured siya. Pero sa kabila ng injury niya, sa kabila ng injury niya, nagpatuloy pa rin siya. Ika siya. Yung mga tanong lang, siya rin siya okay. Layo na, hindi ka naman manalo. Pero hindi pinapansin. Yung una, pinagtatawan na kasi. Pero nakita niya na, despite na in pain and grimacing ang kanyang face, seryoso siya. And people started clapping and cheering him. Lalo na nakarating siya sa ministry, magkatapos ng tagal na oras, sabi siya awarding eh. Totoo ito So, interview siya ng mga reporters. Bakit? Tinapos mo ba yan? Kahit Tanzania, kahit Tanzania, wala may amawanan eh. Ang ganda ng sagot niya, nawagan niya aking prinsipyo. Sabi niya, my country did not send me here, did not send me to Mexico City to start the race. They sent me to finish the race. Kapatid, hindi tayo niligtas ng Panginoon para mag-umpisa lang. Tapos ng conference, wala na. Tapos sa gawain, wala na. Ang dahil natin ang pakinggan, pero taas na pakinggan, wala na. Kaya ang sukatan natin, ano susunod na panahon? Hanggang kamatayan lang, gagawin natin yan. Sabagat hindi tayo niligtas sa Panginoon para mag-umpisa lang, kundi tapusin natin yung laban. Tapusin natin yung pinagkatiwala sa ating Panginoon. At tinatapos ko na rin ang mesa. Kaya kung natin tumayo, tayo rin malalangin. O manaming Diyos, in adequacy, I trust that you are my sufficiency. At hindi yung aking naging kainaan, pintasan, kakulangan. At tunay na pagtuunan ng pansin, hindi kayo, Panginoon, ang inyong salita, ang katotohanan nito. Salamat, Panginoon, for the opportunity to minister to them your word. At sa inyo po, iniiwan ang resulta nito. At wala positibong resulta. Tawa ay maging sundin namin ang proper order for the family, mag-submit yung mga asawang babae, at huwag maging kadahilanan para hindi po madala yung kanyang mga asawa na unbeliever dahil sa hindi po ayos na patotoo. Maging maintindihan na hindi na po katulad ng dati, yung mag-asawa na at lahat may anak na, hindi na katulad ng dalaga pa. At hindi mga lalaki, hindi porket sila po ay lagay nyo sa role to be the head of the wife ay para sila yung maging Panginoon sa mga asawang babae. At pagkatatandaan, hindi ang babae kinuha sa ulo para hindi po pagmalakihan, at hindi kinuha sa talampakan para sipain at saktan, hindi kinuha malapit sa puso upang mahalin. Kung paano Panginoon ang nagbigay ng kanyang buhay at mahal sa amin. Yung pag-ibig na sincere at it need be ay sacrificial. Hindi yung pamilya ang sasakripisyo, hindi yung asawa, relasyon sa sakripisyo para sa barkada, para sa bisyo at para sa ibang bagay.
At naintindihan din ng mga anak yung role na binigay sa kanila ng Panginoon para di lamang sila magkaroon ng magandang buhay at mahabang buhay. Magkaroon ng makabuluhang buhay at nakakalwalhati sa inyong Panginoon na buhay. Matuto po silang mag-submit, mag-obey, mag-respeto. Kahit paano kanilang marating, ito rin sa tulong ng kanilang mga magulang. Kahit na mas mataas ang kanilang matapos, mas mataas ang maging katungkulan nila sa kanilang trabaho, mas maging maulad ang kanilang buhay. Huwag na kalimutan na kailanman hindi nila naabot ang mga bagay nito hindi dahil sa tulong nyo at sa kanilang mga magulang. At ito ay hindi sila ikonsidera yung kanyang patutuolan na kung ang mga magulang ay hindi na nanampalataya. Kaya nga sa buhay at ministry na diyan kami nakafocus, Panginoon. Sa iyo kami nakadepende, hindi sa aming sarili. Ang aming pong kagalakan ay kayo, Panginoon. At aming Panginoon, dedication, devotion, commitment, ay nasa sa inyo. Buong pamilya, si tatay, si nanay, ang mga anak. Buong iglesia, si pastor, at ang mga kapatiran. Nakasento kami sa inyo, sa lahat ng aming gagawin. At gaya ng isang pinakabigdiing hamon, hindi lahat nagtatapos kayo dito. Nag-uumpisa pa lang kami. Nag-uumpisa para uli gawin yung mga naituro na ito. Na medyo nakakalimot kami. Nawawala kami sa focus. Uli balikan namin ito. Hindi pa nagawa. Umpisa ang gawin niyo before it's too late. Sa tulong pa rin niyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Thank you for this opportunity. I give it to you the ever honor and glory and praise. Kinausap naman ng Panginoon po. Siguro, hindi na kailangan pataasin pa yung kamay. Lumapit ka rito sa harapan. Taas natin natin puso. Tapusin natin ito ng tamang pagpapasya, ng tamang panindigan. Suko natin yung ating sarili mula sa lahat. Bilang ikaw, ama, bilang ikaw, at ikaw bilang asawang babae, ikaw bilang anak, tawad sa bilang miyembro, bilang Kristiyano. Suko natin ating sarili sa Panginoon. And let us obey, follow with God's the order for the family. Kapag tayo wala sa focus. I pray nawa maluwalhati ang Diyos sa iglesia nito at sa bawat isa natin ngayong umaga at sa mga susundaan. So,